malaking katanungan, hindi nakikita sa mga video eh. Nandito pa ba ang mga diskaya? Nandiyan daw eh. May sagot nga daw sa kanya sa press con kanina, itong mga, yung abogado Si ng mga Atty. diskaya. Samaniego. O, i-welcome na natin sa STL si Mon Gualvez. Hi, Mon. Hi Jovi, Maricel, Chiki. Naku, ako rin na nagtanong mismo niyan sa Yes. tagapagsalita ng pamilya diskaya na si Atty. Cornelio Samaniego III kung nandito pa ba sa Pilipinas ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya kasi nga panay itong si Atty. Samaniego na lamang ang nagsasalita, no? At ang sagot ng kanilang tagapagsalita or abogado nandito pa raw sa Pilipinas ang mag-asawa at wala raw silang balak lumipad ng ibang bansa. At actually ang sweet pangaraw kagabi o kahapon ng mag-asawa, talagang napapatunayan nila na nandito pangaraw sa bansa. At kung sakali daw matuloy yung lookout bulletin sa mga contractors na kabilang nga itong dalawa, no, itong mag-asawang Diskaya, wala raw itong problema sa pamilya dahil handa raw nilang harapin, lalo't wala naman daw sila tinatago. Maidugtong ko na rin dito, Jovi, Maricel at Chiki, kaalis lamang kasi ngayon ng ilang mga tauhan ng Bureau of Customs na dumating din dito bago mag-alas 6 ng gabi para simulan at gawin yung verification process dito sa 12 luxury vehicles ng mag-asawang Diskaya na nakumpleto na ha. Since last night, nakumpleto na yung 12 mamahaling sasakyan, kabilang yung Rolls Royce na nasa 42 million pesos yung halaga. Yung gagawin nilang verification process o pagsusuri ng Bureau of Customs, aabot ito ng halos 1 linggo dahil kailangan nilang i-check yung mga certificate of payment, yung ilang mga dokumento at kung mag-match pa yan sa pinaka-port of entry o dinaanan ng mga luxury car. Nagtatanong yung marami, bakit 12 lang yung pinaka nasama sa search warrant dito sa mga luxury cars ng Diskaya? Sabi ng Bureau of Customs, sa totoo lang daw, 4 na po yung tinatarget nila dahil yun daw yung unang nabanggit sa mga interview ng mag-asawa. Pero nababayan sa 28 dahil ito yung sinabi naman ni Sara Diskaya sa Senate inquiry nung Monday hanggang sa nababa sa 12. Itong 12 kasi yung merong kumpletong detalye kahit papano ang Bureau of Customs para mahingi sa korte at na makapag-serve ng search warrant dito nga sa pamilya Diskaya. Yung sinasabi naman ni Senator Jinggoy Estrada na 80 ang sasakyan ng mga Diskaya at kanilang kumpanya, pinabulaanan niya ng abogado ng mag-asawang Curly at Sara. Dahil sinasabi niya, posible raw na yung ibang sasakyan na naibenta na nila noon, maaaring hindi pa doon natatransfer yung pangalan sa bagong may-ari, kaya na-account pa dito sa mag-asawang Diskaya. Handa nga rin doon nilang ipakita yung 16 pa, no, just to complete the 28 luxury cars sa Bureau of Customs, pero kung magkakaroon din doon ng search warrant o utos ng korte dito. Jovi, Chiki, Maricel. Dun sa 12, kasama yung kulinan, yung 42 million na Rolls Royce. Kasama na doon yung Rolls Royce. Yung kasi pinakamahal, nandito na rin, no? nasa loob na ng garahe. Yun ang pinakamahal. Isa lang sa pinakamahal kasi lahat sila mahal na mahal talaga ang mamahal na mga sasakyan. So habang chine-check ng customs yung 12, so we expect na nakaparada lang yan diyan sa bahay ng mga kulinan tuloy ng mga Diskaya. Pwede na naman. Oo, Maricel, nandito lamang nakaparada sa garahe ng St. Gerard Construction Office sa Pasig. Itong St. Gerard Construction Office, just to give you a picture, no, yung 2 floors ito, parking area ng mga sasakyan. At dito talaga pinaparada yung mga luxury cars ng pamilya at ng kumpanya. At dito, para nga hindi na ito mailabas at magamit sa kalsada, kinordonan at sinelyuhan na yan ng Bureau of Customs habang ginagawa nga nila yung kanilang pagsusuri. Bawal muna kasing gamitin ito hanggat hindi pa tapos ang investigasyon ng Bureau of Customs. Masaya naman daw ang Bureau of Customs na nakipagtulungan sa kanilang pamilya Diskaya at isinurrender itong 12 luxury cars para mas madali yung kanilang ginagawang verification process. Okay. Kala ko masasagasaan si Mon ng ano. Oo, di ba yung video? Ako din. Kala ko yung sasakyan sa likod mo, sasagasaan ka. Pero anyway, Mon, ito para lang din malaman dahil uso kasi ngayon na talagang sa social media na sineshame yung mga anak ng mga contractors at saka ng mga kongresista, no, at saka ng mga politiko. Alam ko na may panawagan dyan kanina sa press ko na minomonitor ko na nandoon ka tungkol sa mga anak na mga Diskaya.
Tama ba yung dinig ko about yung panawagan? Tama ka dyan, Jovi. Yes, oo, Jovi. Actually, nakikiusap yung abogado o tagapagsalita ng pamilya Diskaya na isang tabi o wag idamay ang mga anak ng mag-asawa dito sa nangyayaring ang kontrobersya. They are really bashed daw online, lalo ng mga panahon na hindi sila nagsasalita. Pero ang para sa kanila kasi, kaya daw hindi sila nagsasalita, ay dahil meron sila mga pinangahawakang dokumento at handa raw nila ito ipakita sakaling magkakaroon ng mga investigasyon gaya nga sa Senado at Kongreso. Napagmalaki nga rin nila na meron din silang business permit, kompleto raw lahat yan, pati nga mga tax clearance mula sa BIR kung sakasakaling iimbestigahan din daw sila nito patungkol nga sa kanila mga binabayarang buwis. No? So yung isa pang issue na binabanggit din, Jovi, maidagdag ko na lang din yung mga pictures na kumakalat online na may mga kasama na politiko, itong mag-asawang Diskaya. Pinabulaanan din ito ng abogado ng dalawa na sinasabi na lahat naman daw nakakapagpa-picture at hindi naman daw ibig sabihin na nakapagpa-picture ka sa isang politiko o isang personalidad, konektado ka na daw dito. No? Yung iba daw simpleng may paghanga o talaga naman daw gusto lamang ng remembrance. Tama ka. Okay, Mon, thank you. May tanong ka pa ba, Chiki? Okay na. Okay na. Yes. Mon, thank you.